Nyo eh. Kaya yan din yung aking topic. Ano yan, yung ang kasiyahan ng Diyos. Ano po? Pagka po nasiyahan ng Diyos, mas magsasaya siya. Naniniwala po ba kayo? Pagka tayo nasiyahan ng kalooban natin, masaya tayo. Tama po ba? Now, in Genesis chapter 1, verse 1 to 31, dito po natin makikita na sa simula pa lamang ng Biblia, abe, tayo pong lahat nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. Tama? Tingnan po natin. Start po tayo sa verse 1. Yan. Basahin nga po natin yung verse 1 ng Genesis. Let's read. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ako, kabisado natin yan. Next slide, kapatid. Verse 3, let's read. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng... Okay, next. Okay, verse 10, let's read. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Wow, that's the first verse na sinabi, and it pleases God. So nasiyahan ng Diyos and God is pleased. So, ibig sabihin, masaya si Lord sa ginawa niya. Tama? Okay, next slide, kapatid. Okay, let's read. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman, nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Ako, pangalawang beses na please si Lord eh. Next, kapatid. Let's read. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod ng liwanag at dilim. Pinagbasta ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y, pangatlong beses na. Okay, next slide, kapatid. Okay, basahin niya po natin. Nilikha ng Diyos sa mga dambuhala sa daigdig at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y, wow, praise God. Next. Okay, basa. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At ganyang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat at nasiyahan siya ng iti kanyang mamasdan. Wow. Next slide, kapatid. Nagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos. Sabihin natin, lubos na nasiyahan. So tingnan po natin, 5 times na sinabi ni Lord, di ba? Sinabi sa Bible. So in time of creation, talagang lahat ng ginagawa ni Lord, nasisiyahan siya, masaya siya doon. Tama? Now, tingnan po natin, naniniwala ba kayo na lahat ng ginawa ng Diyos may purpose? Okay. Now, paano ba magiging masaya si Lord sa nilikha? Nilikha niya ang lahat. Sabi niya, sa bawat nilikha, nasisiyahan siya. Pero on the sixth day, nilikha ang tao. Di ba? Nilikha ang tao. Nung malikha ang tao, pinagmasdan ni Lord, ano ang sabi? Lubos eh. Sabi natin, lubos. He was so pleased. Kaya alam nyo, naniniwala ako, sa lahat ng nilikha ng Lord, tayo yung talagang nagbigay ng lubos na kasiyahan. Di ba? Sino po ang naniniwala tayong lahat ay nilikha para sa kasiyahan ng ating Panginoon? Amen. Tanungin mo katabi mo, siyang-siya ba si Lord sa iyo? So, naniniwala po tayo, nasisiyahan ng Diyos kapag ginagawa ng kanyang nilikha ang kani-kaniyang layunin. So tingnan po natin, lahat ng nilikha ni Lord may layunin. Ano po? Ang lupa, nagbibigay po ng buhay sa mga halaman at mga hayop. Ang dagat, nagbibigay ng buhay sa mga lamang dagat, isda at iba pa. Ang langit, nagbibigay ng liwanag. Lahat ay may layunin ayon sa disenyo ng ating Panginoon. Sino po sumasang-ayon doon? Taas ang kamay. Okay. Kaya ito ang tanong, kapatid. Ano yung tanong? Basahin nga natin. Pwede bang sabihin mo yan sa katabi mo? So, yun po eh. So, ang ating topic, pasayahin ng langit. Ang sabi ng Lucas 15 verse
verse 10, ano? Nagsasaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ibig sabihin, ang langit nagsasaya every time na merong isang taong nagbabalik loob sa Diyos. Kaya nung nagbalik ka sa Lord, na nagbalik ka sa ating Panginoon, nagsisi ka ng kasalanan, bawat isa sa atin, naging lubos ang kagalakan ng langit. Amen? Kaya palakpakan mo yung katabi mo. Ayan, kasiyahan niya ng Diyos eh. Tama? So, amen. Now, tingnan po natin. Tayo po ay nilikha ng Diyos, iniligay tayo sa mundo upang may gawin. Sino ang naniniwala na may purpose sa iyo si Lord? Taas ang kamay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ka. Kung wala ka nang gagawin, sino po gusto wala nang gawin? Taas ang kamay. Gusto mo ipag-pray na kita. So, kung wala ka nang gagawin, wala ka nang kabuluhan sa mundo. Pero kaya ka buhay pa, nako, may gagawin ka pa. May layunin tayo sa lupa. Alam niyo po, may tatlong uri ng tao yan, kapatid. Tatlong uri ng tao. Yan. Yung naligaw, napadaan, at may sadya. Ano ba yung naligaw? Sabi sa Luke 19:10, sapagkat naparito ang anak ng tao pang hanapin at iligtas ang naligaw. Sino po ang naniniwala, dati kang ligaw? Taas ang kamay. Di ba? Para tayo mga damong ligaw. Dati tayong ligaw, di ba? Sabi sa Bible, I was lost and now I'm found. Diba? Sabi doon sa awit, yung Amazing Grace. So, tayo po ay dating naligaw, biyaya ng Panginoon. So, ang tao, tatlong uri ng tao, mga taong ligaw. Hindi alam ang gagawin, walang direksyon, walang inisip, kundi masiyahan lang, ginagawa yung sariling nais. And that's the reason bakit bumaba si Kristo. Para hanapin at iligtas ang mga naligaw. So may mga naligaw. Yun naman pangalawa, napadaan lang. Basahin nga natin Santiago, verse 2:20. Chapter 2:20. Let's read. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kalakip na gawa? Nako, ito po yung mga napadaan lang. May mga taong alam ang salita ng Diyos, pero hindi namang ginagawa. Tama? So sabi sa Bible, yung may mga taong hangal, ang kanilang pananampalataya, walang kalakip na aksyon, walang kalakip na gawa. Kaya tayo po mga Kristiyano, para tayo po ay mapupunta sa number 2 lang, yung napadaan lang, nakita mo lang, nasilip mo lang yung salita ng Diyos, pero hindi mo ginawa. So napadaan ka lang, nadaanan mo lang yung kalooban ni Lord. Tama? So yun yung mga taong maaaring dumadalo ng church, maaaring nagbabasa ng Bible, pero hindi ginagawa. Pero walang ganyan sa CWHM. Amen, walang ganyan. Dahil ang mga taga-CWHM ay naroon sa number 3, mga taong may sadya, may purpose, may layunin. Ang sabi po ng Gawa 13:36, ano po? Nang maisakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay. Sabihin mo sa katabi mo, don't die until you're dead. Alam niyo po, may mga taong buhay pa, patay na. Ibig sabihin, wala nang layunin ng buhay. Tingnan niyo po, alam niyo, nakakalungkot pagka nakakakita ako ng mga tao na para bang yung mga nagkakaedad na, para bang naghihintay na lang ng kamatayan. Yung bang para bang gigising at iisip, paano ba ako magsasaya? Paano ba ako magiging masaya ngayong araw na ito? Alam nyo, yung mga taong gano'n, walang purpose eh. Alam nyo, yung iba, bata-bata pa, gano'n eh. Para bang, alam nyo yung salitang katuga? Kain, tulog. Buti walang ganyan sa Pandi, sa Malabon at saka sa Naldipon. So walang ganyan. Sa Hagunoy lang may ganyan. Mga kain, tulog, gala. Yung mga walang purpose yun eh. Yung bang paggising, ang isipin, paano ba sasaya? Kaya nga hanapin, bisyo, inuman, sugal. Ganun ang iniisip eh. Sino rito dati ganun? Taas ang kamay, taas ang dati ganun. Pero hindi na ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Why? Dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng direction. Nagkaroon tayo ng purpose. Nagkaroon tayo ng layunin. Amen po ba?
At this is the very reason why we are here. Bakit tayo narito ngayon sa anniversary? Why? Para i-renew, i-refresh yung purpose natin. Dahil yung purpose na iyon ang nagpapasaya sa ating Panginoon. Amen po ba? So, kaya tingnan po nating mabuti. So, ano ba yung ating topic? Introduction pa lang pala yun. How to please God. Yan, ako. Yan, yung atin pong topic. Yan, yung how to please God. Kasi pagka na-please natin si Lord, sigurado sasaya ang Diyos, sasaya langit. Amen po ba? So, I just want to discuss to you yung tatlong bagay, paano ba masisihan si Lord? Paano ba sasaya langit? Nako, yun ang tingnan natin. Okay, simulan na po natin sa number 1. Ayan, okay. Natanggal yata yung ang ating monitor. Ano po? So anyway, number 1, ano nga po yung number 1? Ayan, submit to God fully. Nako. So, submit. Basahin po natin yung Proverbs 3:5-6. Let's read. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Mga kapatid, when God is pleased, He will make your paths straight. Amen. So mga kapatid, tingnan niyo po, ang Panginoon, mayroong pangako eh. Kaya lang, dapat meron din tayong part. Naniniwala po ba kayo doon? So, ibig sabihin, gusto natin magkaroon ng tagumpay, di ba? Having a straight path gives us a greater chance to be more successful. Ano po? So, tingnan po natin, mayroong blessing si Lord, kaya lang, dapat meron din tayong part. Ang sabi dito, paano ba mapiplease si Lord? Pag na-please siya, we'll have a straight path. Magkakaroon tayo ng malinaw na direction and purpose. Sabi doon, trust in the Lord. So una, magtiwala sa Panginoon ng lubusan. Huwag tayong magtitiwala saan? Sa sariling karunungan. So eto, sinong sumasangayon? May mga taong mayayabang. Tama? Sinong naniniwalang may Kristiyano ring mayabang? Okay. Meron mo mga Kristiyano, merong memory verse, pero sa isip lang. Pero ang nasa puso, sarili pa ring damdamin. Tama, mali? Again, sa hagunoy lang meron yan. Tama? So, tingnan niyo po mabuti. Alam niyo po, ang spiritual growth, ang maturity sa pananampalataya, may isa pong manifestation. And I believe one of the most significant na talagang manifestation talaga ng maturity is none other than humility. Humility before God and humility before men. Naniniwala ba kayo? Mapapansin mo, yung isang taong lumalago sa pananampalataya, nagiging mas humble. Tama? Alam mo kasi habang tumataas yung dumadami tayong achievements, dapat mas nagkakaroon tayo ng humility para bumaba at abutin yung mga nasa ibaba. Kasi may mga tao, nakakita na ba kayo pagka yumayaman yung tao, yumayabang? Tama? Pag dumadaming pera, ang tingin niya, kaya kayo mahirap, tamad kayo eh. Ako nagsikap ako, kaya ako yumaman. Tama? Pero hindi eh. Kung ikaw ay mature na Kristiyano, umunlad ka sa buhay, ang pananaw mo, Lord, paano ko ba tutulungan itong mga nasa ibaba? Galing ako dito eh. Tama? So, ibig sabihin, tapos, because you are humble before the Lord, kahit na sa tingin mo, parang mahirap yata ito eh. Parang yung pinag-aralan ko, mas mataas eh. Kumisan, ang tingin natin, lalo na pag tumataas, di ba? Mas mataas yung pinag-aralan mo. Naku, mayroong mga kanina nabanggit yung seasons of life. Naku, yan yung topic namin last month eh. Seasons of life. Naku, eto po. Naniniwala ba kayo yung mga young adult, yung mga gumagraduate, di ba? Mga gumagraduate na mga young adults, young professional. Naku, yung mga nag-aaral dito, sana ngayon pa lang matutunan yung humility. Kasi meron ako mga nakita, Kristiyano to Kristiyano, nung sila nag-aaral, naglilingkod, mga cell leader pa.
Di ba? Very humble, very submissive sa mga magulang, very submissive sa leader. Naku, nung makagraduate na, naku, eto na. Medyo unti-unti na wala na sa gawain, wala na sa ministry, pa-attend-attend na lang. Di ba? Pagkatapos eto na, may tendency na yumabang. Bakit? Mataas yung pinag-aralan, nagkatrabaho, nag-aabot sa magulang, naku, nung nag-aabot na, parang siya na yung boss. Parang pinasusunod na yung magulang. Parang siya na yung leader ng tahanan. Tama? Meron po bang mga ganoon dito? Wala. Wala. Yung para bang, siya na yung mas matalino sa magulang. Kasi nakagraduate siya. Yung nanay at tatay niya, baka elementary lang o high school. Pero I tell you, remember this, kung yung magulang mo, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero ikaw napagtapos, sasabihin ko sa iyo, mas matalino pa rin yung magulang mo. Amen? Kaya palakpakan natin yung mga nanay at tatay dito. Di ba? Yung bang talagang, ang mga magulang, walang inisip kundi magkaroon na mas magandang buhay yung kanyang mga anak. Tama? So kaya po, dapat talaga yung mga medyo umuunlad sa buhay, nakapagtapos, dahil mas marunong siya sa magulang niya, huwag mo, sabi sa Bible, igalang mo yung iyang umatin eh. Iyon ang utos na may kalakip na pangako. Hahaba, lalawig at giginhawa ang iyong buhay. Kaya medyo may danger po yan. Ganon din sa mga Kristiyano, pag dumadami ka ng alam sa Bible, napapalakpakan ka na, di ba? Tapos medyo nakakatayo ka na sa harap. Pag may mga achievements na, tapos leader ka na. Nako, ingatan natin yan. Kasi baka tayo ay mag-rely na tayo. Dati, nung bago kang pinatatayo ni pastor, nung una, opening prayer pa lang, nanginginig ka, nag-fasting ka pa ng 3 araw. Opening prayer pa lang yung assignment mo. Pero ngayon, ang galing-galing mo na. Tama? Parang hindi mo na kailangan ng prayer. Parang hindi mo na kailangan talaga na mag-seek talaga kahit kabisado mo na yung ginagawa mo eh. Sinong naniniwala, habang tayo nagmamature, dapat lalo tayo nagiging mapagpakumbaba. Amen. Palakpakan natin si Lord. That's why, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, because your understanding, your knowledge is limited. We are perfectly designed by God. We are perfectly limited. Perpekto na limitado. Nakuha niyo po ba? Bakit? Bakit tayo limitado? Pastor, wala sa iyo ang lahat ng galing. Wala sa iyo ang lahat ng kaalaman. Bakit? Kung nasa iyo ang lahat, Diyos ka. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Amen? So that's why, dinesign tayo na perpekto that we are limited. Our abilities, talents, and skills are limited para tayo mag-rely sa Panginoon. Para tayo we were created a social being para makiisa tayo, makisalamuha tayo, at tayo po ay tumulong sa isa't isa. Tama? Para tayo magtulungan. Ikaw, kahit doctorate degree ka pa, mangangailangan ka rin ng tulong. Una sa Panginoon, ikalawa sa mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan kita. Uy, baka may dalagat binatang magkatabi dito. maiba ang kahulugan na ibig sabihin sa paglagong espiritual. Amen? Pero kung ikaw may trabaho na, sige na, sabihan mo na yung katabi mo. Okay. Anyway, now submit. Submit, sabi dito, in all your ways, submit to Him. Submit. Ano bang ibig sabihin ng submit? Magpasakop. Pero kung titingnan natin na mas malalim, tingnan natin yung next verse, kapatid. Ayan. Exodus 19:5. Let's read. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. So ito po ay pangako ng Panginoon sa mga Israelita nung time na sila ay nagta-travel from Egypt to the Promised Land through the leadership of Moses. Tama po ba? So tingnan natin. Sabi doon, I believe when you submit to God, you will fully obey. That's why yung full submission means full obedience. Sabi natin, full obedience. Sabi dito, if you obey me
fully and keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possessions. Ibig sabihin, yung pinangako sa mga Israelita, because they are the chosen nation. Tama? Now, listen to this. Tingnan niyo po yung salita yun. Then, sabi dito, now if you obey me fully and keep my covenant. Ano ba ang covenant? Tanong mo sa katabi mo, ano yung covenant? Alam niyo po, covenant means sacred agreement. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakipag-agreement o nagkaroon kayo ng kontrata o kasunduan sa tao, ang tawag doon, contract lang or agreement. But when you signed an agreement with God, it's called covenant because it's a sacred agreement. Sabihin niya natin, sacred agreement. Now, ito po ang problem. Bakit hindi makapag-fully obey ang ibang mga Kristiyano? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na tinitingnan na yung kanyang relationship kay Jesus Christ is a sacred agreement. Nakuha niyo po ba? Parang masyadong mababaw ang pagtingin ng ibang Kristiyano sa kanyang relasyon kay Kristo. Hindi niya tinitingnan na ito ay sagrado at banal na kasunduan sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Now, tingnan, ano ba yung connection yan? Kasi yung covenant na yan ay nag-start ang covenant kay Abraham. Nang sabihin ni Lord, sabi niya, umalis ka dyan, Abraham, sa Ur. Punta ka doon sa lupang ituturo ko sa iyo. Tama? So, I will make you a great nation, ang sabi. At sabi doon, I will bless you, I will make your name great, and you will become a blessing. Sabi ganon. So, it's a covenant promise ng Panginoon kay Abraham. So, tingnan niyo mabuti. So, si Abraham, through Abraham, nagsimula, they were the chosen generation. Tama? O chosen nation. And dito po, in-affirm ng Panginoon kay Moises at sa mga Israelita, niliwanag niya yung covenant. If you fully obey me and keep my covenant, so you will be my treasured possession. Mga kapatid, sino ang naniniwala na ikaw ay pinagpala na ng ating Panginoon? Pakitaas ang kamay. Alam niyo po, parang, ito lamang parang hindi naman masama, pero tingin ko, parang mali yata yun. Lord, bless me. Lord, bless my disciple. Bless my wife. Bless my children. Mga kapatid, pag tinignan natin ang Bible, ang sabi pa lang doon sa Genesis chapter 1, and God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply, replenish the earth, subdue it. Tama? So, ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ang tao, binless na siya. Hoy, ano bang ibig sabihin ng blessing? Pag sinabing blessing, kasi, and you will become fruitful and you will multiply. So, meaning, binigyan tayo ni Lord ng talent, abilities, skills to become fruitful and to multiply. So, nasa sa atin na yon. Sino naniniwala tayo binigyan na ni Lord ng talent, abilities, skills to become fruitful in all areas of life? So sabi mo sa katabi mo, may blessing ka na. Now, ito ang problema. Yung blessing na yon nasa iyo, pero kailangan i-cultivate mo yon. Tama? Dapat i-discover mo yon. So, Pastor, paano ko ma-discover yung blessing na yon? So, you need to fully obey. Sabihin mo, fully obey. Fully submit to God. Yun ang sabi. So habang ikaw sumusunod, matutuklasan mo, tingnan nyo, ang isang taong sumusunod sa Panginoon, tingnan nyo, mga naglilingkod, naisip nyo bang kayo makapaglilingkod kay Lord? Sino rito yung ikaw mismo, wala kang tiwala sa sarili mo makapaglilingkod ka, pero ngayon, naglilingkod ka na sa Panginoon? Palakpakan niya natin si Lord. Because you have discovered that blessing, that skill, that spiritual gift na meron ka, na naroon na pala sa loob. Kaya lang, nasa loob. Sabihin mo sa katabi mo, ilabas mo na. Paano ilalabas? You need to fully obey. You need to fully submit. And as you obey, ganun pala yun. Sabi ko, nung sa cell group, opening prayer, kapatid, next week ikaw ang opening prayer. Next week, kasunod na linggo, absent.
yung opening prayer lang, nanginginig. Pero anyway, nung ikaw, itinry mo talaga, Lord, hindi ko alam hindi ko alam yung sabi ko. O basta sabi na, ganito lang, ganito. Sige po. Nag-fasting ka pa. Kasunod na linggo, nag-opening prayer ka sa cell group. Naku, medyo nabulol pa. Pero after mong mag-opening prayer, wow, iba feeling. Sino rito, ang pagka ikaw may nagawa ka para sa Panginoon, ang saya-saya mo. Palakpakan natin si Lord. And that's how you cultivate, how you discover. Kaya pala. Tignan niyo po yung mga cell leader dito kanina. Tama? Mga mukhang mokong lang yun eh. Para kabila nila, pastor. Di ba? Di ako po, mahiyain ako dati. Tahimik lang ako eh. Ano ba? Ako ay introvert eh. Kala mo lang, medyo masaya ako. Pero ano lang ito, parang trying hard lang ako. Dahil unti-unti na-discover ko na pwede pala akong magamit ni Lord. Hindi ko inisip, hindi ko pinangarap na magpastor. Pero anyway, dahil sa pagsunod, unti-unti I discovered, mayroon pala akong mga gifts, skills, talents. Yung pala yung blessing. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na ng Diyos. Ilabas mo na yung pagpapalang iyan. Kaya nung sabihin ng Panginoon kay Abraham, I will bless you, I will make your name great, and you will become a blessing. Kapatid, blessed ka na. Ang tanong dito, handa ka bang gamitin yung blessing na yan para i-bless ang ibang mga tao? If you fully obey, if you fully submit, sigurado magiging masaya si Lord. Magiging masaya ang langit kapag ka ikaw ay nagpo-fully obey, fully submit sa ating Panginoon. You will be my treasured possession. Kanina sabi sa Proverbs 3, I will make your path straight. So ibig sabihin, pag pala naman nasiyahan si Lord sa iyo, hindi mo kayang dalumatin, hindi mo madadalumat yung pagpapalang naghihintay sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, marami pang pagpapalang darating sa iyo. Palakpakan natin ng Panginoon. So again, yung covenant, I just want to go back to the word covenant. It's a sacred agreement. Kaya may mga Kristiyano hindi makapag-fully submit at fully obey, mga kapatid. Kaya minsan para ang lungkot-lungkot ng Kristiyano. Kapatid, nakakasawa yung hindi paglago sa pananampalataya. At hindi ka lalago sa pananampalataya kung hindi ka naglilingkod. Kaya yung pasayahin yung langit, conquering the world with this might. Tama? So tayo ay tinawag para to conquer the world. Ibig sabihin, mga taong nakapaligid sa iyo. Mga kapatid, wala akong nakitang Kristiyanong dumalo lang ng Sunday. Sino po natutuwa sa akin? Taas ang kamay. Parang alam natutuwa. Mga kapatid, ang point ko dito, it's part of your journey, of your maturity journey to serve God. So whatever capacity, of course, we are being trained to become cell leaders. Pero mga kapatid, maglilingkod ba ako pagka cell leader na? Ibig sabihin, ang paglilingkod ba yung cell leader? No. You start from the very, very basic. Ano bang very basic? You just share your testimony. Una, pakita mo ang iyong binagong buhay. You share your testimony. Hindi mo kailangan maraming verse na kabisado. Anyway, we'll go to that later. So tingnan po natin, sino ang malinaw? Para ma-please natin si Lord, maging masaya ang langit, kailangan natin submit to God fully. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, number 2 na tayo. Number 2. So, pangalawa is to honor God wholeheartedly. Honor God wholeheartedly. 1 Corinthians 10:31, basahin niya po natin. Let's read. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Alam niyo po, nung bago akong mananampalataya, bago pa lang, siguro within the first year ng aking pananampalataya, na-born again po ako January 19, 1987. Ano po? Ako po ay 24 years old. Ano po? Kami po ay mag-asawa na. Bago kami mag-asawa noon. Na-invite kami sa church o sa mga Bible study. Pero anyway, to cut the long story short, so ako po nakakilala kami. At within the first year of my journey, nabasa ko to eh. And it's been my life verse ever since. Ito ang life verse ko simula no ako'y makakilala sa Panginoon. Until now,
Ilang taon na akong Kristiyano? 1987, January. So, ito po ay ano na ngayon? Ilan na? O, 13, 20, 28 na ba? Tama ba? Okay, bahala na kayo mag-compute. 38 na. 38 years na. Okay, binababata nyo ako, 28. 38 na. So alam niyo po, sabi, whether you eat or drink, whatever you do, whatever. Sabi natin, whatever you do. Sabi mo sa katabi mo, whatever you do. Ano ba yung whatever you do? Di ba? Kumakain ka, umiinom, namamasyal, nag-aaral, nagninegosyo, nagtatrabaho. Wherever you go, whatever you do, ang sipin mo, ito ba ay makapagbibigay ng karangalan sa Diyos? So dapat, alam natin yung WWJD, di ba? What would Jesus do? Di ba? O kaya WWJS, what would Jesus say? Ibig sabihin, kung bang ako ay kasama ko ang mga kaibigan ko at katabi ko si Kristo, gagawin ko kaya yung pinaggagawa ko? Pag ba ako'y nakikipagnegosyo, lahat ba ng lumalabas sa bibig ko, kung katabi ko si Kristo, sasabihin ko? Kung bang ako'y nag-aaral, nasa eskwelahan ako at may exam, yung bang ginawa kong pagre-review, o kaya may kodiko ba ako? Makalulugod kaya yung kay Kristo. Alam nyo, kung yan na magiging panuntunan natin, for sure, magiging maayos yung ating pananampalataya at magbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. Amen? Pag ba ikaw namamalengke, kausap mo yung mga tindera, gaano ka ka-polite, di ba? Sasabihin mo, mahal-mahal naman yan. Pwede mo na sabihin na, ay, pwede bang tumawad? Okay. Tapos di ba? Tapos masisigawan ka nung tindera, barat. So anyway, ang point po doon, pag ba ikaw ay nagdadrive ka, tapos biglang may kumat. Kaya hindi biglang tumitinghas. Sino po yung dating gano'n, tumitinghas yung daliri pagka, di ba? Pero mga kapatid, binubuksan pa yung side. Kristiyano. Sabi ng isang leader sa CVCH, Pastor, dapat pala ganito. Pagka pala tayo nasa labas, nasa labas, kahit nasaan tayo, sabi niya, dapat pala, lahat ng tao, ang tingin natin, member ng CBCH. Dapat kayo, pag nasa labas kayo, eskwelahan man, negosyo, saan man, dapat ang iniisip nyo, lahat ng mga taong kaharap nyo, taga CWHM. Amen, amen. Tingnan nyo po, pag may kasama kayong kapatiran, ang babait. Pag wala, naku, tingnan nyo lang sa loob ng tahanan. Sa loob lang ng tahanan, do you honor God with your family relationship? Tama? So, minsan kasi pag over-familiarity, tagal nyo namang Kristiyano, wala nang ingatan. Dapat nag-iingat tayo. Tama? Ang hindi natin alam, tingnan nyo po mabuti ha, minsan hindi tayo nagiging maingat, mga magulang. Whether you like it or not, lahat ng makikita sa iyo ng anak mo, ituro mo man at hindi, yan ang matututunan. Tapos ito, sinasabihan ko yung mga kapatiran diyan sa Hagunay. Sabi ko, mga kapatid, tingnan nyo, yung mga anak nyo, kasama nyo rito sa church. Naririnig lang yung mga tamang pamumuhay, tamang relasyon ng pamilya. Tapos pag uwi nyo, mag-uusap kayo ng walang pakundangan. Ano sasabihin ng mga anak nyo? Malilito yung mga anak nyo. Ang ganda-ganda nung sinabi doon sa church. Bakit dito hindi namin makita sa loob ng tahanan? Di ba? Sa Hagunoy lang may ganyan. Sino po ang naunawaan? Honor God wholeheartedly. Palakpakan natin si Lord. Next slide, kapatid. Next slide. Romans, kabisado na natin to. Let's read. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na tayong umay sa takbo ng sanlibutan. Tama? So, lahat ng hindi yung lahat ng uso, susundin natin. Di ba? Kung minsan,
May mga, naku, mahihilig sa BTS. Sa Hagonoy, merong ganyan. Dito wala. Yung BTS. Tama? Tapos pati buhok, pati kilos, di ba? Pati kending ng mga BTS, ginagaya. Kaya nagiging mangingending din. Di ba? Kalalaking tao. Di ba? Ibig sabihin, ay di masamang humanga, pero yung gayahin mo pa, pati buhok, pati yung kilos, tama? Pati mga hikaw, susundin mo pa yung lalaki mong tao. Tama? So mga kapatid, tapos, syempre, yung mga sayaw, mga gagayahin natin, no? Of course, okay lang, may hinahangan tayo mga singer, o yung mga artista, huwag niyong hangaan yung mga papalit-palit na relasyon. Di ba? Majority ng mga artista may problema doon sa morality. Tama po ba? Alam niyo po, si Pastor Junel, you're familiar with Pastor Junel. Merong kapatiran sa CBCH na parang nag-aarti-artista. Sinabihan ni Pastor Junel kasi kakilala niya yung magulang. Nako, ingatan niyo anak niyo. Yung pag-aartista sa demonyo, sabi ni Pastor Junel. Kasi kilala niyo si Pastor Junel na siya naging modelo. Tama? Yung entertainment world, yung maruming buhay niya, nabiyaya ni Lord. Pastor yung mga magulang niya, talagang kahihiyan siya. Why? Nagdroga, nagganito, talagang babae, sugal, lahat ng bisyo. Pero salamat siya ay nagbalik loob sa Panginoon. So, pero anyway, ang point po doon, okay lang, kumbaga normal lang, ganda noon, ganda. Pero wag, hindi tayo. Sino po rito yung dating Noranyan, taas ang kamay nung araw? Taas anong araw ng araw? Taas mo mga Noranyan, taas ang kamay. Ayan, halatang halata po yung mga edad. Ay, mga Bilmanyan, taas ang kamay, Bilmanyan. Meron pa rin. Si Pastor 4 na sikat na. Hindi. Namatay na si Nora, Nung araw, di ba, pagka lahat, pati kilos, pati salita, di ba? Walang himala! Lahat, pati mga gesture ginagaya. Pero anyway, ang point po, okay lang humanga. Pero hindi ka pwedeng maging, ang idol mo, yung Noranyang ka, idol mo si Nora, Bilmanyang ka, yung ngayon, kay Katniel, na nagkahiwalay, nagalit ka kay Daniel. Kumbaga, hindi. Hindi tayo Katnielian, hindi whatever. Tayo ay Christian. Dapat ang ating hina-idolize, walang iba kundi ang ating Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Tama? So, kung ano yung nasa Bible, di ba, iyon yung maging standard natin. Hindi yung standard ng mundo. Tama? Kung ano damit, kung ano suot. Ngayon, dati, yung short hanggang dito. Ngayon, yung short hanggang sinturo na lang. Di ba? Dati, balot na balot yung katawan. Ngayon Di ba? Nung araw, yung mga Miss Universe, naka-bathing suit na buo yung whole. Tapos hanggang dito pa. Ngayon, G-string na lang. Ang tinatakpan nila yung guhit ng puwit. Tapos gagayahin ba natin yun? Tama. Let's face it. Ako, hindi ko alam kung ano yung situation. Pero kung minsan may nakikita ako mga Kristiyano, naka-two-piece, nag-swimming. Pastor, ano ba? Swimming naman yun. Ano ba susuot? Kapatid, ano ba tingin nyo sa Bible? Magtutu-piece ka, nasa swimming pool ka, nasa beach ka, naka-two-piece ka. Mga kapatid, ewan ko kung ano yung nyo, pero ano ba ang tingin nyo? Pagka nakita kayo ng mga lalaki, ano iniisip ng lalaki? Mag-devotion? Di ba? Eto ngayon. Magsusuot ka ng pagkaikli-ikli sa jeep, nakaganong ka, tapos habang nasa jeep ka, hila ka ng hila. Tapos pag may tumitingin sa hita, bastos. Sino bastos? Yung tumingin o yung nagsuot ng kabastos-bastos? Tingnan, sino po naunawan yung pinag-uusapan natin? Di ba? Anyway, total naman, uwi naman kami pagkatapos ito Okay. So anyway, yan po natin. Next slide, kapatid. So tayo po ay asin. Basahin niya po natin asin at ilaw. Let's read. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid,
pag yung ginagawa natin is pleasing to God, more people will praise God. Kaya nagiging masaya si Lord kapag ka ang isang Kristiyano, nagiging liwanag ang buhay niya. Bakit? Pagka nagiging ilaw, nagiging maayos ang buhay niya, maraming naliliwanagan. At maraming taong lumalapit sa Panginoon. Tama? So sino po rito? Mayroon pa mangingisda po dito, taas ang kamay. Yung sanay kayo mangisda. Kasi po sa amin dagat may mga baklad yan May mga baklad po. So ngayon, doon sa merong yung pinaka-trap, yung pabahay ang tawag, nilalagyan nyo ng ilaw. Dahil ang isda lumalapit sa ilaw. Tama? Sa gabi. So ganun din po tayo, parang dapat, pag maliwanag tayo, may mga taong lalapit at magagabayan natin palapit sa Panginoon. Amen? Sino po ang may natututunan? Palakpakan po natin si Lord. And, number 3 na tayo. Ayan. Number 3. So, paano natin bibigyan ng kasiyahan si Lord? Of course, we need to submit to God fully. We need to honor God wholeheartedly. And lastly, we need to serve God faithfully. So, yan po ang reason bakit tayo narito Paano natin pasasayahin ng langit? We need to conquer the world with the might of our Lord and Savior. Amen? 1 Samuel 12:24, basahin niya po natin na malakas. Let's read. But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Be sure. Sabi natin, be sure. So mga kapatid, siguraduhin natin na yung ating paglilingkod ay ginagawa natin buong puso. Bakit? Bakit faithfully, buong katapatan, buong puso? Kasi mga kapatid, kung hindi buo, di half-hearted. Tama? Kapag ka hindi buo, unfaithful, hindi faithful. Tama? Mga kapatid, total tinawag na lang din tayo ng Panginoon. Total tinanggap mo na si Kristo. Total nakipagkasundo ka ng ikaw ay Kristiyano habang buhay. Sino po rito ang naniniwala, dapat ang relasyon natin ay habang panahon? Pakitaas ang kamay. So, nung tanggapin mo si Kristo, kung tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, it's a decision of an eternal relationship. Amen? So, ibig sabihin, panindigan mo na yung iyong pananampalataya panghabang panahon. Hindi yung paunti-unti, ay pastor, 3 taon na ako nagdi-devotion, pwede ba stop muna, pahinga muna? Pastor, 2 taon na ako nagse-cell group, pwede ba pahinga muna? Sabihin mo sa katabi mo, sa langit ka magpahinga. Ibig sabihin, hindi naman nangangahulugan hindi tayo magpahinga. Ang point lang dito is, yung ating journey to our spiritual maturity is a lifetime process until Jesus comes again. Amen? Hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Be sure to serve the Lord, to fear the Lord and serve Him faithfully with all our hearts. Kapatid, kumusta na yung paglilingkod mo? Tanong mo yung katabi mo, kumusta na paglilingkod mo? Buo ba o kalahati lang? Di ba? So whatever you do, mga kapatid, kung kayo po ay maring bago pa lang dumadalo or hindi pa katagalan, so ay sana makinig tayo sa ating mga leaders, sa ating mga pastor. Alam niyo yung mga programa ng church, hindi pampahirap, pampalago ito. Sabi mo sa katabi mo, pampalago. Pag may mga training tayo, may mga mentoring, lalo na kung tayo, inaayos uli natin yung process natin. Ano po, maaaring nagsisimbahay na tayo. So sama tayo, get involved. Pastor, hindi ko alam ang gagawin ko, just get involved. Pastor, paano ba yung sasabihin ko, just get involved. Di ba? Paano bang ganito yung gagawin namin? Just get involved. Kasi dun ka matututo. Hindi ka pwedeng, sasama lang ako pag magaling na ako. Pag mahusay na ako. Kapatid, walang nagsimulang mahusay. Kami mga pastor, ako nagsimula po, taga-bit-bit lang ako ng gitara. Taga-bit-bit ng Bible. Alam ko lang, John 3:16. John 1 John 1:9, John 1:12. Yun lang alam ko. Ang alam ko lang na kailangan kong tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. And since then, sumasama ako taga-bit-bit ng gitara. Okay.
Sa Diyos lang po papuri. Ako po ay nakakilala sa Panginoon. Ako po ay isang guro, nagtuturo na ako. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Nung ako'y na-born again. Dahil ako ay bagong mananampalataya, so ako may graduate ako ng college, pero yung Bible study leader na sinasamahan ko, hindi high school graduate lang. Ano po? Hindi siya college graduate. Ibig sabihin, mas mataas yung pinag-aralan ko sa kanya academically. Kaya lang, I know na mas marami siyang alam tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ako po, taga-bitbit ng gitara, taga-bitbit ng Bible, nakabisikleta kami noon, pupunta sa bukid, nahulog pa ako sa pilapil, hanggang dito putik. Sipin nyo, hindi, sa Diyos po ang papuri. Ang gusto ko lang ipakita, nakilala ko ang Panginoon, I believe I need to humble myself before the Lord and before men. Yung aking pagkapakumbabang iyon, na kahit ito, mas mataas ang pinag-aralan ko dito, pero ako, taga-bitbit lang. Di ba? Hanggang unti-unti, naging tagatugtog ng gitara, kahit na hindi ako masyadong magaling, yung bang bagong-bagong kata, this is the day. yung mga ganda, alam mo, mga kanta noon, yung mga, para lang, kudkuran lang. Anyway, hanggang sa unti-unti, natutong, nag-aaral, gano'n, nag-aaral na mag-Biblia, unti-unti, pinagpe-pray na ako, ganun lang. Yung humble beginning. At I believe, ang mga pastor natin, ganun din. Pero, not knowing na ako pala hinuhubog na rin ng Panginoon. Of course, maring hindi tayo tawagin lahat para magpastor ng isang congregation, pero lahat tayo tinatawag para maglingkod sa Panginoon. Tayong lahat tinawag para maging ilaw ng sanlibutan. Lahat tayo tinawag para ang buhay natin gamitin para ilapit ang mga tao kay Kristo. Kaya kung may mga training po dito, iyon naman yung pampaunlad ng ating kakayahan at kaalaman. Kaya sana, anytime may programa sa church, sana sama tayo. Kahit wala pa tayong alam, kahit konti alam natin, sumama ka lang, may malalaman ka. Sa tulong ng ating Panginoon. Alam nyo, ang tubig pumupunta doon kung saan ang mababang lugar. Parang Hagonoy lang yan, laging high tide. Sa Balagtas, high tide na rin. Di ba? So, ibig sabihin, the same thing with the Holy Spirit. The Holy Spirit flows doon sa pusong mababa. Alam nyo, huwag mo ipagmalaki yung pinag-aralan mo, o yung posisyon mo, o kung may pera ka man. No. You just humble yourself. Just admit that you need God. You need the help of God. And of course, you need the help of your leaders. Magpakumbaba tayo. And I believe, ang nagpapakababa ay, kapatid, yung nagpapakababa, yun ang nagagamit ng lubos ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, paggamit ka sa Panginoon. Amen. Next slide, kapatid. Okay. 1 Peter 4:10, let's read. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful servants, stewards of God's grace in various forms. So lahat ng bagay na meron tayo, gamitin natin para sa paglilingkod sa iba. So of course, loving God, loving people. Alam na natin yun, ano? So, ayan. So anyway, alam niyo po, pag pinag-uusapan ng paglilingkod, yes, pwede kang tumugtog dito, pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw, pwede kang maglinis ng mga aircon, ng filter, pwede kang mag-ayos ng silya, tagalinis dito. Mahalaga yan. Technical, mga multimedia, mga usher, lahat na yan paglilingkod. At ayan ay isang talagang gawin natin na may katapatan. But listen to this. Mayroong pinaka-importanting paglilingkod. Higit sa lahat ng ginagawa natin sa loob ng simbahan. At iyan ay gawin natin kung ano ang layunin at misyon ni Jesus nang bumaba siya sa lupa. Ano ba ang misyon niya, kapatid? Tingnan natin sa next slide. Okay. In Lucas 19:10, alam na natin to, ang anak ng tao ay naparito pang hanapin at iligtas ang naligaw. Tama? So, yan ang purpose ng ating Panginoon. Si Kristo nagpagaling, pero hindi naman nagtayo ng ospital. Tama? Si Kristo nagpakain, pero hindi naman nagtayo ng bahay ampunan.
Tama? Siya ay nagpalakas ng loob, nag-counseling, pero hindi siya nagtayo ng hindi siya nagtayo ng counseling center o mental hospital, hindi ganoon. Ang itinayo ni Kristo, iglesia. At yung iglesia para matayo, kailangan ipangaral ang salita ng Diyos. Sapagkat sa pangangaral ng salita ng Diyos, doon makikilala ng mga tao ng kanyang kasalanan, na siya'y ligaw na kailangan niya ng ating Panginoon. So dapat ang misyon natin, ang paglilingkod natin na pinakamataas, na dapat marating nating lahat, ay yung gawin yung misyon ni Kristo. My mission is Christ's mission. Christ's mission is our mission. So ano ba yung mission? Anyway, kabisado na natin to. Matthew 22, kapatid, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, yung pinakamahalagang utos. Love God. Ano yung pangalawa? Ibigin na yung kapwa gaya na yung pag-ibig sa iyong sarili. So ibig sabihin, loving God, loving people. Anyway, kabisado na natin to. Pero ito ang tanong. Madaling sabihin na mahal natin ng Diyos. Pero ang tunay na pagmamahal sa Diyos, dadaloy doon sa pag-ibig sa kapwa. Tama? Sino rito ang umiibig sa Diyos? Taas ang kamay. Tama. Taas ang kamay. Amen. So, sino rito umiibig sa kanyang kapwa? Taas ang kamay. Okay. Sabi mo sa nagtaas ng kamay, ano ang layunin mo sa kanya? Di ba? Pastor, binibigyan ko ng ulam, binibigyan ko ng bigas. Pagka mayroong kailangan, walang sasakyan, ihahatid ko yan sa ospital, ihahatid ko yan sa doktor. Isasakay ko yan sa kotse ko, papunta sa church. Yes, gawin mo yan. Those are good works. At iyan ay bunga ng ating tunay na pananampalataya. But don't forget, pag namatay yan, sa impyerno riyan, pagka hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya ang tunay na pag-ibig sa kapwa, ay yung hindi mo lang siya gagawa ng kabutihan, ginagawa mo siya ng kabutihan para maramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos upang pagka ipinahayag mo ang mabuting balita, mas makikinig siya. Sino ang higit na makikinig pag nag-share ka ng Word of God o nag-testimony ka ng iyong pananampalataya? Yung ginawan mo yung hindi mo ginawa ng kabutihan o yung ginawan mo ng kabutihan? Yung ginawan mo ng kabutihan, iyon yung mas higit na makikinig sa iyo. Because you are building relationship. Si Jesus Christ, the church is founded in love. Tama? That's why hindi pwedeng, ang galing mong mag-share ng gospel, pero hindi ka naman magaling mag-bless ng tao. Hindi ka naman mahusay gumawa ng kindness and goodness. Kasi si Kristo nagpakain bago nangaral. Tama? Nag-counseling yung babae sa balon. Di ba? Nag-counseling. Yung babatuhing babae, hindi rin kita babatuhin. Humayo ka na at huwag magkasala. Acceptance without compromise. Yung pag-ibig talaga. Now, tanong, hindi ka pwedeng maging effective na lingkod ng Panginoon nang hindi bukal sa puso natin ang ating pagmamahal sa kapwa. Now, sino ang madaling ibigin? Yung kaibig-ibig o yung hindi kaibig-ibig? Kaibig-ibig. Sabi sa Bible, kung ang iibigin mo lang, umiibig sa iyo. Wala kang kaibahan sa hindi mananampalataya. Sapagkat ang pag-ibig na tinuturo ng Panginoon ay yung pag-ibig sa hindi kaibig-ibig. Sino ang tingnan mo yung katabi mo? Kaibig-ibig ba yan? Naiinis ka nga dyan minsan eh. Di ba? Sino na rin yung, okay, minsan naiinis ka dyan sa katabi mo, taas ang kamay. Mag-asawa pala yung magkatabi. So anyway, ang tunay na pag-ibig sa Diyos, umiibig sa kapwa. Ang tunay na pag-ibig sa kapwa, gagawa ka ng kabutihan kahit hindi siya gumagawa ng kabutihan. Gagawa ka ng kabutihan kahit wala kang mapapala sa kanya. Gagawa ka ng kabutihan, hindi ka naghihintay ng kapalit. Kasi ginagawa mo yung para sa Panginoon. Upang siya'y maging bukas ang puso niya para ipahayag mo ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang pinaka-ultimate, ito yung pinakamataas, ito yung pinakamahalagang paglilingkod, at ito ang tunay na paglilingkod.